Lumpur. Okay? Bakit ko ho ito nasasabi ng diretso? I am involved. Hindi ka involved, Kulaong. O, mamaya malalaman natin kung bakit sinasabi niya involved siya kahit hindi naman siya involved talaga. Okay? I have a business partner noong mga panahon na yon, Bernard Chong. Hindi mo siya ka-business partner. Kulaong, wag mo i-portray ang sarili mo na parang nasa alta sosyedad ka. Hindi kayo business partner. Ayon mismo kay Direk Gorio, direktor ng pelikula mo na The Signatory, tauhan ka lang ni Bernard Chong. Tauhan ka lang, Kulaong. Yes. So, indirect, wala akong indirect na ugnayan kay Senator Manny. Sa bunganga mo na nang galing. Wala kang direct o indirect na kaugnayan kay Senator Manny. Bakit mo sinasabi na involved ka? Pero kay Bernard, close friend kami nung panahon na yun. Bago kami naging... Hindi. Close friend kayo, pero hindi ibig sabihin na pati sa usapin ng negosyo, kasama ka. Kaaway ngayon. Yes. At... Alam mo yung laging may yes, kasi para kinukumbinsi niya yung sarili niya na totoo yung sinasabi niya siguro. Eto, magsasabi ako ng katotohanan dito. Hindi ho ako Di ibig sabihin, lagi ka nagsisinungaling. naninira kasi napapagod na lang ako dito sa ginawa ng hindorotot na makagago. Hindi ka napapagod. Nahihirapan ka. Iba yung napapagod eh. Yung napapagod, tumitigil. Nahihirapan ka. Nahihirapan ka, nalusutan to. Kasi wala kang lulusutan talaga. Na ina-antagonize pa niya si dating Senator Manny Pacquiao. Okay? So, wala akong personal na connection kay Manny. Okay? Pero, we had an office sa Eastwood. Nakikita niyo naman yan nung pandemic, 2020, nandun ako sa tuktok eh. Ano connection? Ano connection nun? Kulaong. Ako yung nagpo-command. Okay? So, Ano connection nun? may mga website pa rin ho kami dati. Ano nga connection nun? Anong connection nun sa pinapaliwanag mo na involved ka sa utang ni Manny Pacquiao? Ano connection nun? Sa madalit sabi, may pagkakataon na nag-promote si Senator Manny na sa niyang laban, yung Pacquiao-Matisi fight. Hindi niya sarili yun. Meron siyang kasama sa pagpo-promote nun. Mali ka ng impormasyon, Kulaong. Kasi kung sarili lang ito ni Senator Manny Pacquiao, dapat hindi nakalagay ang Golden Boy at hindi dapat nakalagay ang MPKL. So, hindi sarili. Hindi solo. Diba? Doon pa lang, Kulaong, red flag na. Red flag na, Kulaong. Ibig sabihin, hindi mo alam talaga. Wala kang alam. Nagpapanggap ka lang na may alam dito. Pero ang totoo, hindi mo alam kung ano man ang transaction dyan. Pumapanggap ka lang na kunwari, involved ka. Tauhan ka lang ni Bernard Chong. Utusan ka lang. Nagpanggap ka lang din na mayaman. Kasi naging tauhan ka ni Bernard Chong. Diba? Binayaran ka nga para kumandidato kang senador. Binigyan ka ng 300 million. Paano nangyari na ikaw business partner kung ikaw bibigyan ng 300 million para kumandidatong senador? Hindi business partner yun. Tauhan ka. Tanggapin mo yun. And there is a big money amount involved. Hindi na ako magsasalita. Doon na lang, big money amount involved. And my friend told me, pwede ba pahiram muna ako pare ng ganitong amount? Wow. So si Bernard Chong, humihiram ng pera sa maghihito. Pare,
Baka nakabenta ka dyan ng, ng 1 toneladang hito. Pwede bang mahiram ko muna? Ipapautang ko muna kay Manny Pacquiao? Ganon? Ha, Kulaong? Wow! Kaya, nako, sabi ko nga sa inyo, maling-mali ang mga kwento ni Kulaong. Bobotangan na lang maniniwala sa'yo. May-ari yun ng Tim Horton, sabi mo, World Balance. Actually, dun sa World Balance, medyo diskumpiyado nga ako Kasi, ang alam ko, family business yon. Hindi lang kay Bernard Chong yon. Pero, around 2023, 2022, na pag-alaman ko, hindi talaga kontrolado ni Bernard Chong yung negosyo na yon. At 'di ba kay Big Boy Cheng, alam ko baka nila 'yan, sosyo-sosyo sila. I'm not sure hindi ko alam kung sila, kung meron silang mga pagkakasosyohan diyan. Pero si Kulaong wala pong kahit anong involvement dito sa negosyo ni Bernard Chong. Mismong si Direk ang nagkwento sa akin. 5 oras kami nag-uusap doon sa Chinese restaurant doon sa Ongpin na merong masarap na siomai. Magsasara na nga hindi makapagsara kasi meron pa mga Chinese na nagiinuman. Nag-aaway-away na nga yung mga Chinese, kami nandun pa rin, nagiinuman pa rin kami ni Direk. Dahil sa haba ng kwento, kung paano mo napaniwala si Bernard Chong na ikaw ay isang tunay na Marcos at pinapakandidato kang senador. To make the story short na lang. Napaniwala si Bernard Chong na Marcos, pinakakandidato siyang senador. Kaya wala kang kahit anong involvement sa kahit anong negosyo ni Bernard Chong. Huwag mong palabasin na si Bernard Chong nangungutang pa sa'yo. Yun nga nagbigay sa'yo ng 300 million Tapos, mangungutang pa sa'yo? I could not see any logic in there. Idadagdag ko lang para ipairam kay Senator. Katarantaduhan niya. So yun yung pangyayari. Lumipas ang 2019, hinihingi ko na yung pera ko, parang may problema yata. Hindi totoo yun, Kulaong. Nakikisali ka. Yun ang totoo niyan. Nakikisali ka kasi nga, ang asta mo, parang ikaw ay kasosyo na ni Bernard Chong. Pero si Bernard Chong ang nagbibigay lang sa'yo ng pera. Parang something nalugi yata yung laban ni Senator Manny sa Kuala Lumpur. Something like that. Parang ganun lang. Di ba? Hindi mo alam? Ito, bokal ako. Hindi ito paninira. Yung pangyayari lang. Kasi nagsasawa na ako dito sa putang inang makagago na to. Ikaw din putang ina ka sa totoo lang, kung hindi kami kumikita sa'yo, wala namang kaming Kulaong time. Kung hindi ako kumikita sa'yo, Kulaong, tapos kung hindi ako pinapanood ng mga kahombre, saka ng mga kakulaong dito, hindi naman kita pagtsatsagaan At isa pa, grabe ang naibibigay mo sa aming kasiyahan, Kulaong. Kasi, putya, puro kami tawa ng tawa lang dito sa mga katarantaduhan mo tingin ko Kulaong, kung ikaw ay boring na i-vlog, hindi ka naman din tsatsagain ni MG. Kumikita kasi kami sa'yo. Nagkaka-views kami. Biruin mo si Boss MG, magwa 1 million views na yon. Yung in-upload niya sa'yo. 860,000 na. Kanina 852 lang, di ba? Ngayon, 860,000 na. Tinignan ko. Eto ayan ang bilis, 860,000 na. Pakit ng pakit ang niyan, views niyan. Siguro doon sa YouTube Studio, mga 1.2 na yan. 1.2, 1.1. 1 million views na. Kasi late dito yan late dito sa YouTube
application yan. Pero kung ikaw ang may hawak ng YouTube Studio, makikita mo na yan. More than 1 million views na yan. Ganon kabilis po yung takbo ng views ng in-upload ni MJ patungkol kay Senator Manny Pacquiao. Kaya kulaong, kung talaga lang na ikay boring at hindi kami nasisiyahan sa'yo, hindi kami nagtatawa dito ng mga kakulaong nation natin, kakulaong time. Tingin ko, hindi ka pa panoorin, hindi kami magtsatsaga sa iyo. Na sinusulsulan yung dating senador para magkaroon ng galit sa akin. Okay? So, ganun lang. Hanggang sa dumating, umabot sa korte. Hindi pagsusulsul yun eh. Pinaalam lang na tinatarantado mo si Manny Pacquiao sa kayong nanay niya. Yung usapan. At lagi akong kasama kasi ako pa at Kasi alalay ka. Kulaong alalay ka. Siyempre sasama ka palagi. Didikit ka kay Bernard para kunwari, bossing ka din. Natatawa nga ako doon sa mga dating picture na kasama mo si Bernard Chong eh. Si Bernard Chong naka-t-shirt lang, naka-short, naka-sapatos lang na pan-jogging. Tapos ikaw naka-Americana. Kaya kulaong wag ka na magpanggap na associate, partner, business partner. Baka nga company driver ka lang. at abogado ko ang nag-lay down ng card. Kaya Abogado po niya talaga. Bigay natin yan kay Kulaong. Meron po talaga siyang abogado na nakausap doon po sa yung pinakita ko sa inyong video na ito pong si Kulaong ay ano pa lang siya. Hindi pa siya nakukulong. Tingin ko yung abogado na yon ay ginawang abogado ni Bernard Chong. Pero hindi mo kaso. Hindi sa kasuhan mo. Sa kasuhan siguro doon kay Bernard Chong. Pero hindi sa'yo. Huwag kang magpanggap Kulaong na parang ikaw talaga ang pinagkakautangan ni Manny Pacquiao. Doon ka napapahamak sa pinoportray mo na yon. Ngayon, ito po yung sinasabi ko. Okay? Ito po yun. Yung sinasabi ko na hindi pa nakukulong si Kulaong, pinagkakalat niya na may utang si Manny Pacquiao sa kanya. Baka nga talagang abogado mo to at baka nga talaga na meron talagang nangyaring mga hearing o meron man talagang kaso, pero hindi ikaw. Hindi ikaw ang naghahabla. Pero bago bigyan ng pangalawang sa may sistema, diretso nga lang ito karas na. Parang ikaw ang pauhuli ko ako ganito natin. Iba ka mo mo yan. Bakit? Kaya mo ito, ako pala mo nga talaga, hindi pala ko sa nakuhugot ako pala mo kasi na ako rin. Ayan. Sinabihan niya, hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng muka na turingang senador daw. Pero hindi ikaw. Kulaong, hindi ikaw. Ngayon, dahil nga ito ay tinanggi ni Senator Manny Pacquiao na may utang siya dito kay Kulaong, so ibig sabihin Kulaong, hindi ikaw. Wala ka. Wala ka dyan sa picture. Hindi ka kasama. Baka ka, ako kasi nga hindi natin alam talaga kung meron bang utang si Manny Pacquiao kay Bernard Chong. Yan yung mga hindi natin nalaman Di ba? Kasi nga, hindi naman yun ang pinakapunto. Ang pinakapunto dito, ang sabi mo sa video mo Kulaong, may utang sa'yo si Manny Pacquiao. Yun ang pinakapunto dito. Kaya hindi pwede na isama natin dito sa usapin na ito si Bernard Chong
at yung kung ano man ang usapan nila, transaksyon nila, ni Manny Pacquiao. Diba? Bernard Chong at Manny Pacquiao, hindi natin alam yan eh. At least ang malinaw dito, Kulaong, hindi ka kilala ni Manny Pacquiao at wala siyang utang sa'yo. Kaya lang, hindi ako involved sa kasuhan. Oh, hindi involved sa kasuhan. O ano yung sinasabi mo? Na meron kang involvement. Bugok talaga tong hayop na to. Sana, wala akong first-hand information doon sa problema nila. Oh. Ngayon, bakit mo sinasabi sa amin nung nagtawagan tayo sa GC na ikaw ay may utang sa'yo si Manny Pacquiao? Bakit mo sinasabi yun? Okay. Eto. Actually, etong video na ito, 30 minutes. Check the mic and make sure it sound right, boys. 30 minutes video po ito, mahaba to. Dito sa video na ito, talunan na natin. Umpisahan natin dito sa part na to. Mahaba to eh. Ang sabi mo kasi, may utang sa'yo si Manny Pacquiao. Lockdown. Ano na naman ang kakainin ng tao? Mag-iiyakan na naman ng tao niya. Ngayon, kung makakalabas ako within the first week of April, Tignan nyo bigla niya nalang babanggitin dito si Manny Pacquiao. Wala naman nagtatanong. ang plano ko, mamigay na naman tayo ng pagkain, bigas, para sa mga mahihirap nating kababayan. Ito si Manny Pacquiao, napaghahalatang nagiging trapon. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano ko si Johnny. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Malatuba yan. Si Manny. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US dollars. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Ano ng tinapay? Oh, Consistent of what po yun? yung Matisi 5. Construction? Pacquiao Matisi 5. Pinromote niya mag-isa, nangutang siya sa amin. Complete, nakademanda yan. Lalabasan na nga. Nangutang siya sa amin. No, Kulaong. Walang utang sa'yo si Manny Pacquiao. Ng warrant yan eh. Ginamit niya yung pagka-senador eh. Ayun. Alam ni Yama yan. Nakita ni Yama yan. Putang ina, sinabi nga ni Yame, yung kay Amy Marcos na 10 million na binigay mo, gawa-gawa mo lang yun eh. Nangako sa amin na titriplihin yung pera namin pagkatapos ng Matisi 5. Pagkatapos ng fight ni Haniho, wala. At, etong full video na ito, i-upload ko. Ipakalat nyo para makita din ni Senator Manny Pacquiao kung gaano siya binalahura dito. Kasi, wala out of nowhere, bigla niya lang binanggit yan eh. Kung hindi mo pa i-demanda, hindi pa sasagot. Grabe. Malupit din pala ang pag-uugali nun, ano? Oo. Tapos mamimigay ng tigli-500 sa bawat tao. Pagpapapila ng 1,000 tao. O mamimigay ng tigi 1,000. Di 1,000,000 yun. 1,000 tao eh. Magbibigay ng tigi 1,000. Sabihin mo ng tigwa 1,500 kasi may supot na grocery at saka 1,000 piso. Sa 1,000 tao nakapila, pag pinicturean mo yun, maraming tignan yun. Kasi gumastos siya ng 1.5 million. Ang dinali niya sa amin, 1,700,000,000. Ang tingin sa kanya ng tao, mabuti, yun ang naka-video. Pero yung behind the scene niya, malatuba yan. Ang dami niyang pinag-uutangan. Basta yung buong grupo namin. Yung may-ari ng Selecta, best friend ko, na nandun sa kasal ko, Sinil Arce. Kita nyo, dinamay na naman si Neil Arce. Inutangan daw ni Manny Pacquiao eto, nako, sabi ko sa inyo. I-share nyo po. Kapag in-upload ko to, i-share po ninyo. Si Renan Morales.
Biruin mo yung mga pinag-uunggoy niya. Kaya siya binitawan ni Chavit Singson eh. Ang lagi niya ipinangangako, may laban ako, makabayad ako agad, may laban ako, may laban. Senador pa ako, mga ganun. Biruin mo, para makabayad na lang sa amin ni Bernard Chong. Sabi ni Bernard, sige, i-endorse mo na lang yung Mobile Legend. Lagi niya sinasabi, makabayad na lang sa amin. Eh wala nga utang sa'yo eh. Mababang karote din pala yan, boss, ano, pagdating ng araw, ano? Ang mayaman, si Bernard. Yung partner ko. Pinagmumura ko nga na isang araw eh. Sabi ko, putang ina mo naman eh. Magyayabang ka lang kay Willie Rebillame pa. Nagbigay ng 3 milyon kay Willie Rebillame. Napanood niyo ba yun? Yung sa Wawawi. Oo. Ulo. Yun ang malupit. May-ari ng Tim Horton, World Balance. Kababata kaya? Kababata daw niya. Pero nakilala niya yon 2015, 2016 lang. Best man ko nung kasal ko. Opo. Kasal-kasalan. Para nga pagmukain siyang Marcos. Kasi yung kasal na yon, kaya po siya nagpakasal ng ganong kaenggrande para pumunta si Senator Amy Marcos at si Imelda Marcos. Biruin mo, magnanay yan, ginawa niyang parehas ninang sa kasal. Hindi ba dati may utang sa'yo yun? Sino? Si Bernard Shaw. Bernard. Hindi naman question yung pera sa amin dalawa. Hindi naman question sa amin dalawa yun eh. Kumbaga, hindi Di question, kasi si Bernard yung nagbibigay sa'yo ng pera, bugok. Akala, talaga, ako, i-upload ko po ito ng bukod. Full video. Papakita ko po sa inyo yung full video niyan. Pakay na to si Kulaong, akala mo talaga napakayaman magsalita. Pero, doon sa problema nila, may kabahagi akong pera. Alam naman Pero Kulaong, wag mong sasabihin na may utang sa'yo si Manny Pacquiao. Kasi, wala kang utang sa'yo, hindi ka nga kilala eh. natin lahat kung gano'ng karami pera ko 2018 up to 2020 hanggang bago ko nakulong. So wala na akong question dyan. Yung ibinigay ko sa Pilipinas, billion. Yung bigas ng Kulaong, wag na tayo. Ako, yan na naman. Kalokohan na naman yan. Kulaong, hindi mo nga binayaran yung kalabasa sa kayong bigas noon eh. Humihingi ka lang kay Nay Mary Ann para makabili ka ng bigas. Yun nga ang kalabasa. Alam niyo yung kalabasa na pinamigay niya kay Jolo Revilla, doon kay Pia, ano ba yun? Pia, nakalimutan ko pangalan ng dating artista na yon, naging konsehal. Binigyan niya ng kalabasa. Hindi po niya binayaran. Hanggang nakulong si Kulaong, yung si Kalabasa Queen, chat ng chat sa akin. Kasi hindi pa nababayaran ni Kulaong yung kalabasa. na halos 3 buwan. Ako lang, araw-araw, 3 truck, 4 na truck na bigas. Ay, hindi Kulaong. Wag. Kulaong. Dokumentado namin lahat yan. Wag ganun. Angas na lang yan, Kulaong. Wag ganun. Mapapahiya ka niyan, Kulaong, kapag sinabi mong 4 na truck. 4 na truck, pero, isang sakong bigas lang i-deliver sa'yo siguro. Hindi araw-araw, Kulaong. Wag ganun. Nagkakalimutan tayo eh. Ni-exage mo naman yung kwento eh. Plus kalabasa, bilangin nyo na lang yun. Kalabasa, hindi mo binayaran. So hindi naman ho question yon. Siguro, may mga nasabi ako privately. Dahil nga, syempre, galit ako. Tapos nakita ko pa yung check eh. Nakita ko pa mismo yung sulat ni Senator with tatak pa ng Senate yun doon sa kaibigan ko. Pero sa akin, wala siyang indirect. Pero kung meron akong nasabi privately, hindi ko yan intensyon na pakalatin. Teka, Kulaong. Kung sinabi mo privately at hindi mo intensyon na pakalatin, bakit mo sinasabi sa amin? Bakit mo sinasabi sa amin ni Nasukir,
ni Remy Cudo, ni Kuya Spencer Lacale, ni Lisa Paris. Bakit mo sinasabi sa amin? Kung hindi mo naman pala intensyon na ipakalat. Buti ni record ko. Kasi kung hindi ko to ni record, tapos kunwari magsasabi ko, si Manny Pacquiao nga may utang kay Francis Leo Marcos eh. Diba? Magmumukha akong tanga. Hearsay. Tatanungin ako, bakit Mac? Saan mo nalaman yan? Kanino mo nalaman yan? Kay FLM. Sinabi mismo sa amin. May patunay ka ba? Wala. Buti na lang, nirecord ko. Kasi kahit anong gawin nating kwento dito, kahit anong gawin tanggi ni Kulaong, sinabi mo yan sa loob ng GC. And it's not a private. Kapag nasa GC, it's not private. It's a public communication. GC yan eh. Marami tayo eh. Pero kahit na Kulaong, kahit dalawa lang tayo nag-uusap at nirecord ko, wala ka pa rin magagawa. Hindi mo pa rin ako makakasuhan. Wiretap in BJMP, may ganun ba? Hindi mo kaya akong demanda. Diba? Kaya nga tingin ko ngayon, gigil na gigil ka sa akin. Kasi yung Mac Diablo na minamaliit mo, yung sinasabi mong 411 na Mac Diablo, putya, napuwing ka. Nakarating kay Manny Pacquiao yun i-record ko. Diba? Swak ka, Kulaong, swak. Swak na swak ka sa ano. Maaring matagal kasi 2021, 2020, nirecord ko yan. Tapos inilabas ko. Hindi ako gano'ng pinansin, hindi ako gano'ng pinakinggan. Bakit? Kasi maliit lang platform eh. Pero dito kay Makagago, pansin na pansin ka. Nakarating kay Senator Manny Pacquiao. Diba? Hindi mo na alam kung ano ikukwento mo eh. Hindi mo na alam kung ano gagawin mong palusot eh. Saklap ano, Kulaong. Akalain mo yon? Yung sinasabihan mong uhuging vlogger, nakausap si Manny Pacquiao. At yung sinasabi mong 411 lang na vlogger, si Mac Diablo, napuwing ka. Kaya, Kulaong, tandaan mo, walang malaking nakakapuwing. Maliliit ang nakakapuwing.